Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Hasambit ni Chi Mo-chuy umano'y ang kanyang big brother ay bigla na lang nagsimula ng digmaan sa pagitan ng mga immortal sects doon sa sentro ng universo at namatay doon, di maglalaon at mawawasak na rin ang kanilang sekta. Mauuna lang ng kaunti ang kanyang paglisan, isang malutong na sampal ang natanggap niya mula sa sect master. Father sambit ni Chi Mo-chuy wag na lang daw silang magkita pa sa kanilang next life, at siya rin ay umaasang hindi na rin ito mamimit ang babaeng iyon sa kanyang next life na siyang mas lalong nagpaini sa sect master. Sumigaw ng execute, maririnig ang pagsigaw ni Chi Mo-chuy. Father este sect master saad ng 13th sister pakiusap patawarin daw nito si Chi Mo-chuy, at least wag daw nitong durugan ang kanyang deity soul. Huwag kang umiyak my dear sister, sabat ni Chi Mo-chuy, dudurugin lang naman daw nito ang kanyang katawan at deity soul. Iyon ay hindi masakit. Nang biglang napansin niya ang isang aura na papalapit sa kanya na mapag-aalamang si Chen Fan, nagsabing narinig niya rong hinahanap siya ng mga ito. Nagtanong si Chi Mo-chuy kung bakit ito nandito, hindi teka lang, nasaan yung Golden Crow, nasaan yung kanyang cute na ibon. Hay, sambit ng second sister, ito talaga ay nag-alala pa sa ganoong bagay sa kabila ng sitwasyon nito ngayon. Patanong na sambit ng sect master, ito ay ang siyang nagnakaw sa essence ng Blood Pond, tama raw ba? Sumagot si Chen Fan na iyon ay isang fair trade. Idinagdag na bilang sect master ni hindi nga raw nito napansin ang nangyari sa Blood Pond, ang tanging ginagawa lang nito ay ang magalit at parusahan ang isang inosente, hindi nito deserve ang titulo. How arrogant, saad ng sect master, malamang ito raw ay mayroong malakas na cultivator na bumaback up sa kanya. Well, kapag ibinalik nito ang essence ng Blood Pond, gagawin niya raw itong elder ng kanilang sekta. Ano, sambit ng second sister, sa kanyang isip ganoon katindi ang binabalak nitong i-offer, lumalabas na mukhang talaga raw palang kulang na sila ngayon pagdating sa lakas. Pinakawalan ni Chen Fan si Chi Mo-chuy, halapit nito, sino raw ba ang mag-aakala na naging kaibigan niya ang taong kumuha sa essence ng Blood Pond, ngunit sumagot lang si Chen Fan na kung nahuli lang siya ng kahit na kaunti siya ay mababalot na naman ng regret sabay likha ng isang pagsabog. Hasigaw ng sect master, ano, sinusubukan daw ba nitong tumakbo, pwes mangarap daw ito. Agad na umatake at idinagdag na ang pagiging mayabang ay ang siyang magdadala sa iyo sa kamatayan. Ano, sambit ng second sister sa sect master, naroon pa si Chi Mo-chuy, wag daw nitong ibuhos ang kanyang buong lakas, ngunit nagpatuloy lang sa pag-atake ang sect master at makalipas ang ilang sandali pagtila ng usok, mapapansing wala na yung dalawa. Napatanong ang 13th sister kung sila ba ay nakatakas, ngunit sumabat ang sect master na walang sino mang makakatakas mula sa kanya, nang biglang lumitaw sa likod niya si Chen Fan, nagsabing siya na si Chen Baekchuan ay hindi tumatakbo kailanman. Mapapansin din na ito ay hindi ang tunay na katawan ng sect master, ang nandito ngayon ay isa lamang artifact na occupied ng kanyang consciousness. Halingon ito, so ito raw pala ay ang Chen Baekchuan ng True Martial Immortal Sect. Kung ganun, kailangan niya itong patayin at agad na umatake. Hatugon ni Chen Fan, tumigil na raw ito sa pathetic act na ito ni hindi nga raw nito kayang ilabas ang kanyang tunay na sarili at lumipat ang eksena sa loob ng Yuandao Star. Hasambit ni Chi Mo-chuy, what a powerful wood element spiritual energy, saan daw ba kaya siya itinapon ni Chen Baekchuan? Golden Crow, tawag niya. Nagtanong kung nasaan na ito. Sa isang sanga ay napatanong ang Golden Crow kung bakit dinala ni Chen Baekchuan ang taong ito rito. Malamang mayroon na naman dong malaking pangyayaring naganap sa pagitan ng mga immortal sects, malamang nailuklok na naman ng taong iyon ang kanyang sarili sa isang malaking gulo. Lumipat ang eksena sa Red Blood Immortal Sect kung saan nagaganap ang isang matinding bakbakan. Gayunpaman, bigla na lang tinawag ng sect master ang mga disciples ng Red Blood Immortal Sect, pinagtipon, nagbigay ng utos na i-focus ang lahat ng kanilang mga atake kay Chen Baekchuan, at kunin pabalik ang essence ng Blood Pond. Hasambit ng second sister, mukhang itinatapon na raw ng kanilang ama ang kanyang dignidad para lamang sa Blood Pond at sinabi sa isa na wag itong lumapit sa mga iyon. Sumugod ang mga disciples patungo kay Chen Fan, what a warm welcome, saad niya, siya raw ay flattered. Subalit sinabi lang ng sect master na sisihin nito ang kanyang sarili dahil sa ginawa nitong pagpatay sa kanyang anak, gagamitin niya ang dugo nito bilang tribute sa kanyang anak.
Atak sigaw ng isang disciple gayunpaman nagcast lang ng isang spell si Chen Fan nagsabing tiyak na si Chi Mo Choi ay mababalot sa kalungkutan kapag pinatay niya ang mga ito. Nag-perform ng isang suppression art na siyang naging dahilan upang masil ang mga techniques ng mga disciples, nawala ang kanilang cultivation power at sabay-sabay na nagsibagsakan. Idinagdag ni Chen Fan na ngunit hindi naman daw siya sisisihin ni Chi Mo Choi hindi raw ba? Hindi naman daw siguro siya sisisihin nun kapag dinurog niya ang isa sa mga doppelgangers ng kanyang ama. Hatugon ng sect master nagsabing ang tanging rason lang kung bakit nagawa nito ang gusto niya doon sa sentro ng universo noon ay dahil sa isang secret technique na na-activate sa ilalim ng strict conditions, no way raw na tinataglay pa rin ito magpahanggang sa ngayon ang kapangyarihan na iyon. Nagsimulang mag-infuse ng Chi Go to Hell sigaw niya pa, ngunit inilabas lang ni Chen Fan ang kanyang immortal sword at nagtanong kung bakit daw ba pakiramdam niya tila nasabrahan siya sa pag-interact sa robe na iyon sabay release ng isang slash, hati ang artifact na inuukupan ng sect master. Ito ay nagpakawala ng mga piraso ng kanyang consciousness na siyang ipinagtaka ni Chen Fan at bago tuluyang naglaho, nagsabing nagawa niya na itong mamarkahan ngayon ito ay hindi na makakatakbo pa mula sa kanya. Hatugon ni Chen Fan at bakit naman daw siya tatakbo, bumaling sa mga disciples at nagsabing yung mga naabot na ang nascent realm at nakumpleto ang 81-day circulation ay manatili, habang ang iba naman ay umalis na at mula doon ay lumipat ang eksena sa Yuandao Star kung saan makikitang tinatawag pa rin ni Chi Mo Choi ang Golden Crow nang biglang nakasalubong niya si Tang Kei at Shi Kei na ngayon nasa kanilang human form na tinanong si Chi Mo Choi kung kamusta ang kanilang master. Gayunpaman sinabi lang ni Chi Mo Choi na tumahimik ang mga ito baka matakot nila ang Golden Crow sambit ni Tang Kei ngunit ito raw ay mas maingay pa sa kanila, habang sinabi naman ni Shi Kei na malamang iyon ang dahilan kung bakit ayaw itong makita ng Grandpa Crow nang biglang dumating si Chen Fan. Master bungad ni Tang Kei ito raw ay na-miss nila ng husto sila ay nagsikap ng husto at nag-improve ng husto, idiot sabat ni Shi Kei batiin daw muna nito ang master. Good to go ni Chen Fan kung ganun once na nagawa na raw ng mga itong gawing sariling katawan ng kanilang demon core at maabot ang nascent stage ng mga spiritual beast maaari nang sumama uli ang mga ito sa kanya, kaya ang mga ito ay wag sumuko after all ang mga ito ay kanyang mga servants. Sumagot si Shi Kei na hindi nila bibiguin ang ekspektasyon nito, habang sinabi naman ni Tang Kei na gagawin nila ang kanilang best. Umiyak si Chi Mo Choi nagtanong kung bakit ayaw siyang makita ng Golden Crow siya raw tuloy ngayon ay isa ng sad baby. Disgusting sambit ni Chen Fan itigil na raw nito ang bagay na ito at ilang sandali lang ay pinaalis niya na ang dalawa. Bumaling kay Chi Mo Choi nagsabing nung pinigilan siya nito noon alam na raw ba nitong kinuha niya ang essence ng Blood Pond. Sumagot si Chi Mo Choi na although siya ay ang palaging pinakamalala sa kanilang clan nagawa niya pa rin itong maramdaman. Nagtanong si Chen Fan kung kinasusuklaman ba siya nito dahil muntik na itong mamatay dahil sa kanya, ngunit sumagot lang si Chi Mo Choi na kung nagawa nitong makuha ang essence iyon ay nangangahulugan lang na na-earn niya ito. Iyon ay walang kinalaman sa kung ano ang nangyari sa kanya at kahit na ganun, iniligtas pa rin siya nito sa bandang huli. Idinagdag na ang lugar na ito ay napaka-nice, napakadaling naghihilom ang kanyang mga injuries dito. Idinugtong na sa simula pa lang alam niya na wrong ito ay hindi mapipigilan ng robe ng kanyang ama at patungkol naman sa kanyang mga sisters, dumugtong si Chen Fan na wag itong mag-alala hindi niya sinaktan ang mga iyon. Nagpasalamat si Chi Mo Choi nagpakita ng projection si Chen Fan, tinanong si Chi Mo Choi kung kilala ba nito ang babaeng ito. Hatugon ni Chi Mo Choi sa tingin niya nakita niya na raw ito noon at base sa napaka-suspicious na pag-asta nito, malamang ito raw ay nagtatrabaho para sa kanyang fifth sister. Nagtanong si Chen Fan kung dumalo ba ito sa blood meeting noon, sumagot si Chi Mo Choi na ito ay nakakakuha ng special treatment dahil ito ay ang nagsisilbing tenga ng kanyang ama, kaya ito ay hindi dumadalo sa mga ganoong uri ng meeting. Sinabi ni Chen Fan na kailangan niya itong mahanap dahil tinataglay nito ang impormasyon na kailangan niya at kapag ito ay hindi nag-cooperate, baka saktan niya ito o baka naman patayin mukhang ang tinutukoy ni Chen Fan ay ang fifth sister ni Chi Mo Choi. Ay si tugon ni Chi Mo Choi sabay abot ng isang item tanggapin daw nito ang bagay na ito malalaman nun na ito ay nagmula sa kanya, at kung siya ay itinuturing pa rin nun bilang kapatid maaari niya raw iyong makausap. Nagtanong si Chen Fan kung papaano niya ito mahahanap,
may ibinigay na clue si Chi Mo Chui at ilang sandali pa ay tumayo na si Chen Fan. Ay saad niya kung ganun magpahinga na raw muna ito rito at mag-recover at kung talagang ito ay magpa-participate sa digmaan sa pagitan ng mga immortal sects, gayunpaman tumalikod na si Chi Mo Chui upang tawagin uli ang Golden Crow. Sambit ni Chen Fan mukhang wala na raw pala siyang dapat pa na ipag-alala at mula doon ay lumipat ang eksena sa Gush Star Realm partikular sa Kiming Star, kung saan naruroon ang headquarters ng Bishao Immortal Sect. Sa isang partikular na lugar kung saan maraming tao ang naglalakad ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na bukod sa base ng Bishao Immortal Sect at mga inner disciples na naghahanap ng mga ancient ruins, ang lugar na ito ay tila isang modern city. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa mabango niya ang isang babae, bukod pa doon nag-react din yung item na ibinigay ni Chi Mo Chui. Hasambit ng babae hindi raw ba't ito ay ang aura ng kanyang brother, kinuha ang item na palingon si Chen Fan at sinabi ng babae na sila ay mag-usap sa ibang lugar. Thus, ganoon na nga ang ginawa nila at makalipas ang ilang sandali, napasabi si Miss Chi na ito ay interesting. Kung ganun pinapasalamatan niya raw ito sa ginawa nitong pagligtas sa kanyang brother gayunpaman sa parehong pagkakataon ay sinaktan din ito ang kanyang ama hate niya ito dahil dun, kaya ngayon patas na sila. Hasabat ni Chen Fan so ang buhay ni Chi Mo Chui ay kasing halaga lang ng isang kapo, syempre hindi tugon ni Miss Chi at nagsabing si Mo Chui ay maswerte. Idinagdag ni Chen Fan na ang Dark Red Robe ay kasalukuyang nasa kanya kailangan niya ang spell na mag-a-activate sa bagay na ito, hatugon ni Miss Chi umano'y ninakaw nito ang kanyang gamit tapos ngayon sa kanya pa ito magtatanong kung papaano ito gamitin, hindi raw ba't iyon ay medyo kalabisan na. Nagtanong si Chen Fan kung ano ang kondisyon nito sumagot si Miss Chi na ang kondisyon ay kagaya pa rin nung dati, ang tinutukoy niya ay yung ibinigay na kondisyon ng seller. Sinabi ni Chen Fan na kung payag siya sa kondisyon na iyon hindi na siya pumunta pa rito. Ipinosisyon ni Miss Chi ang kanyang skateboard sabay sakay at nagsabing kapag nagawa siya nitong mahabol ng hindi gumagamit ng cultivation baka consider niya pa ang gusto nitong mangyari, at tuluyan ng umalis. Sa pamamagitan ng isang item ay nagbigay siya ng utos sa kanyang mga tauhan na sundan si Chen Fan at i-report sa kanya ang lahat, ang mga ito ay huwag magpapahuli. Pagsapit ng takip silim ay naupo si Miss Chi sa isang spot habang umiinom ng kung anong drinks, maririnig ang mga report ng kanyang mga tauhan mula sa item. Sinabi ng isa na nawala na ito sa paningin niya habang sinabi naman ng isa pa na nakita niya na ito na siyang ipinagtaka ni Miss Chi, nagtanong kung nasaan na ito, watch out sigaw ng isa pa na siyang naging dahilan upang mapalingon si Miss Chi sa isang direksyon agad na inihagis ang kanyang iniinom, na nagawa namang mas alo ni Chen Fan nagsabing ang sinabi lang nito hanggat makahabol siya hindi nito sinabi kung gaano katagal. Not bad tugon ni Miss Chi nagtanong kung ano ang pangalan nito. Ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung hindi ba ito sinabihan ng kapo. May ibinigay na mga rason si Miss Chi patungkol sa kung papaano iyon ay malabong mangyari, ngunit tugon ni Chen Fan ngunit ito raw ay marami ng alam patungkol sa kanya hindi raw ba. May napagtanto si Miss Chi sa sinabing ito ni Chen Fan agad na nagbukas ng isang portal upang sumibat, ngunit nagawang mahawakan ni Chen Fan ang kanyang kamay at nagsabing tumigil ito. Idinagdag na ni hindi man lang ito nagdalawang isip na gumamit ng Red Blood Technique sa teritoryo ng Bishao Immortal Sect ano talaga raw bang ganoon siya ka nakakatakot, nakiusap si Miss Chi na hayaan siya nitong makaalis. Subalit pinapili lang siya ni Chen Fan sa dalawang bagay at iyon ay ang sabihin nito sa kanya kung papaano a-activate ang Red Robe o siya mismo ang personal na maghahanap sa isip nito nang biglang lumitaw ang mga disciples ng Bishao Immortal Sect. Nako sambit ni Miss Chi na pamura, nagtanong si Chen Fan kung natatakot ba ito sa mga iyon ngunit hinilalang siya ni Miss Chi at nagsabing umalis na muna sila rito. Makalipas ang ilang sandali sa harap ng isang mumurahing apartment ay sinabi niya kay Chen Fan na siya ay isang spy hindi isang fighter, binuksan ang pinto inimbitahang pumasok si Chen Fan. Binuksan ni Miss Chi ang fridge at nagsabing mayroon siyang role na kailangang gampanan at siya ay walang trabaho, kaya sa slum na ito lang siya nakatira ngayon. Ano tugon ni Chen Fan bakit ito raw ba ay hindi binigyan ng pera para sa misyong ito, ngunit nag-offer lang ng drink si Miss Chi agad na inihagis patungo kay Chen Fan.
Sambit ng ating bida nagtanong kung ano ang silbi ng pag-inom kung hindi ka naman malalasing, binuksan ni Miss Chi ang kanyang drink at nagsabing siya ay nasa beginner stage na ng golden core nang siya ay ipinanganak kaya hindi niya alam ang pakiramdam ng malasing. Sinabi ni Chen Fan na magtatanong siya sa huling pagkakataon papaano i-activate ang spell door. Teka lang, sabat ni Miss Chi, alam niya rong ito ay nagmamadali ngunit pakiusap magdahan-dahan muna ito. Umupo at idinagdag na iniligtas nito ang kanyang brother mula sa kanyang ama, dinurog ang doppelganger ng kanyang ama ngunit nagawa pa rin itong makaalis sa lugar na iyon ng ligtas. Bukod pa dun, ito ay faithful sa kanyang mga kaibigan, malakas at mayroong story at background, kaya papaano niya naman daw ba ito mapapalagpas ngayong ito ay nasa harap niya na ngunit sumagot lang si Chen Fan na sinabi niya na kay Chi Mo Chui na kung ito ay hindi magko-cooperate magre-resort siya sa violence at nipapatayin niya pa ito kung kinakailangan. Tugon ni Miss Chi, wag daw itong maging brute, well mayroon daw siyang kondisyon, at yun ay ang pakasalan siya nito. Ano? Tugon ni Chen Fan, nagtanong kung ano ang pinagsasasabi nito. Sumagot si Miss Chi na siya ay ang daughter ng Red Blood Sect Master, na sa kanya ang tiwala ng kanyang ama, at bukod pa dun siya ay isang advanced level materialization cultivator. Higit sa lahat siya ay maganda, ay mayroong maraming koneksyon. Nagtanong kung ang lahat ba ng mga katangiang ito ay hindi pa rin sapat upang maging asawa siya nito ngunit sumagot lang si Chen Fan na siya ay hindi bagay para rito. Tugon ni Miss Chi, ito raw ay napaka-boring. Idinagdag ni Chen Fan na siya ay kasal na at wala na siyang anumang balak pa na magdagdag ng asawa, kaya pakiusap sabihin na raw nito ang method habang siya ay mayroon pang natitirang pasensya at sabihin nito sa kanya kung ano ang gusto nito. Makikita ang reaksyon ni Miss Chi, nagsabing siya ay sawa na sa buhay na ito, gusto niya nang magkaroon ng sariling buhay sa halip na magtago. Gusto niyang makahanap ng lalaking good enough na pakasalan siya sa pamamagitan ng isang contract, gusto niya ng kalayaan. Idinagdag na hindi siya hahayaang makaalis ng kanyang ama maliban na lang kung siya ay makapangasawa ng isang lalaki na binaback up-an ng isang immortal sect. Tugon ni Chen Fan, hindi raw ba't alam na nito na dinurog niya ang clone ng ama nito? Well, tugon ni Miss Chi, maiiba raw ang mga bagay-bagay kapag ka ito ay naging son-in-law na ng kanyang ama. Gayunpaman sumagot lang si Chen Fan na hindi niya ito matutulungang baguhin ang sitwasyon ng kanyang buhay. Well, whatever, tugon ni Miss Chi sabay hagis sa teknik umano'y napaka-harsh ng buhay. Well, kahit na ano pa man, tanggapin na lang nito ang bagay na ito at isipin bilang kanyang pasasalamat sa pagligtas nito sa buhay ng kanyang kapatid. Idinagdag na sabihin nito sa taong iyon na wag nang bumalik. Iyon ay disowned na ng kanilang ama ito na ang bahala sa taong iyon, mayroon pa siyang trabaho, sabay buntong hininga. Mula doon ay lumabas na sila sa apartment kung saan sinalubong si Miss Chi ng tatlong mga disciples ng Bishao Immortal Sect, pakiusap ito raw ay sumama sa kanila. Ano? Tugon ni Miss Chi, ano binabalak daw ba ng mga ito na bulihin ang isang abang cultivator na tulad niya? Ngunit ngumisi lang ang isa at nagsabing itigil na nito ang pagpapanggap, umano'y naaamoy nila ang mabahong pulang dugo nito. Agad na nagcast ng isang formation na tinatawag na Blood Drying Six Destroyer. Umano'y ang formation na ito ay nilikha specifically para sa pagsupil sa Red Blood Immortal Sect. Ngayon susubukan daw nila ito rito at sinigawan ang kanyang mga kasamahan na hulihin ang babaeng ito. Tugon ni Miss Chi, nagtanong kung ito lang ba ang kayang gawin ng Bishao Immortal Sect. Nagpakawala ng napakatinding Red Blood Chi upang basagin ang formation. Sumigaw ang isa na wag nilang hayaang mabasag ang formation na agad namang sinang-ayunan ng iba, napatingala si Miss Chi. Sambit niya sa kanyang isip, umano'y talagang ito raw ay isang napaka-weird na formation. Technically speaking, ang isang formation na mini-maintain ng ilang mga hamak lang na Golden Core cultivators ay walang kakayahang suppress siya na nasa advanced level na ng materialization stage. Ito raw ay hindi na kailangang tumagal pa, mamamatay siya rito kapag dumating ang mga reinforcements ng mga ito nang bigla na lang may kung anong tumama sa kamay ng isa, napasigaw sa sakit, na siyang naging dahilan upang siya ay mabuwag mula sa pag-maintain sa formation. Agad itong napansin ni Miss Chi, ito raw ay isang tsansa. Nagcast ng isang spell, bumulusok ang isang matinding enerhiya at ilang sandali lang, siya ay tuluyan ng naglaho kasabay ni Chen Fan, napamura ang isa habang napatanong naman ang isa pa kung ano ang nangyari.
Mula doon ay lumipat ang eksena sa headquarters ng Bishao Immortal Sect kung saan makikitang gumamit ng kung anong teknik si Sect Master Bing upang bunutin yung bagay na tumama sa kamay ng isang disciple. Mapag-aalamang ito pala ay isang karayom hasambit ni Sect Master Bing. It's him, napatanong kung ano ang ginagawa ng taong iyon dito. Sinabi niya sa mga disciples na kalimutan na ng mga ito ang patungkol doon sa babae, sa halip hanapin ng mga ito yung lalaki, wag silang makipaglaban, sa halip ipaabot ng mga ito ang kanyang mensahe, sabihin ng mga ito sa taong iyon na mayroon siyang deal na gustong i-propose. Lumipat ang eksena sa starship ni Chen Fan kung saan makikitang nakaakbay si Miss Chi. Sa kanya nagtanong kung gaano ba ka-stubborn si Chen Fan. Nagtanong kung nahulog na ba ito sa kanyang, ngunit sumagot lang si Chen Fan na niligtas niya lang ang buhay nito kapalit nung method na ibinigay nito. Hatugon ni Miss Chi, so sinasabi raw ba nitong puprotektahan siya nito hanggang sa magpakailanman? Ngunit sinabi lang ni Chen Fan na maaari na itong umalis pagkatapos nilang makaalis sa Star Realm na ito. Hatugon ni Miss Chi, mukhang wala na raw pala siyang natitirang oras, kailangang mahulog na ito sa kanya sa lalong madaling panahon, kung ganun magsisimula na siya ngayon gamit ang isang seduction method. Nang biglang nag-snap si Chen Fan, iginapos si Miss Chi, ikinulong sa loob ng isang barrier at nagsabing ito ay napakaingay. Umupo at inilabas ang robe, sinimulang i-activate yung method na ibinigay ni Miss Chi. Saad niya ito raw ay isang napaka-advanced na teknik sabay refine sa robe, ngunit ilang sandali lang ay bumagsak ang robe. Ito raw ay lubhang napaka-makapangyarihan, hindi niya pa ito kayang i-cultivate sa ngayon, ngunit nabigla siya nang biglang lumutang na naman ang robe. Bumukas ang isang portal sa labas ng starship, found you, sambit ng isang boses. Mula sa portal ay lumabas si Sect Master Bing at lumabas din si Chen Fan mula sa starship. Sinabi ni Sect Master Bing kay Chen Fan na ang akala niya ay matagal-tagal niya pa itong mahahanap, ngunit sino raw ba ang mag-aakalang susubukan nitong i-activate ang isang lost secret ng kanilang sekta? Iyon daw ang dahilan kung bakit nagawa niyang matunto ng agaran ang lokasyon nito. Nagtanong si Chen Fan kung ano ang kailangan nito. Teka lang, sambit ni Sect Master Bing, kumalma lang daw ito. Tumungo siya rito upang makipag-usap, hindi upang makipaglaban, at ang bagay na gusto niyang pag-usapan nila ay mayroong kaugnayan sa Sect Master ng True Martial Immortal Sect na si Yujin Bai. Ilang sandali pa ay pumasok na sila sa loob ng starship, hasambit ni Sect Master Bing nang makita si Miss Chi sa loob ng barrier. Hindi raw ba't ito yung babaeng nagmula sa Red Blood Immortal Sect na pag-alagala sa harap ng kanyang pinto? Siya raw ay walang pake kung ano ang ginagawa nito rito, ngunit ayaw niya rong marinig nito ang patungkol sa pag-uusapan nila. Nag-snap si Chen Fan na siyang naging dahilan upang mabasag ang barrier. Hey Chen Baeksuan, sigaw ni Miss Chi, pakawalan daw siya nito. Thus ganoon na nga ang ginawa ni Chen Fan. Agad na ihinampas ni Miss Chi ang kanyang jacket sa sahig. Nagtanong kung alam ba nito kung gaano ka nakakapagod na manatili sa iisang posisyon. Ano, nagbibiro daw ba ito? Ngunit nabigla siya nang makita si Sect Master Bing. Ano, sambit niya kay Chen Fan, ano, ibinenta raw ba siya nito? Kalma, tugon ni Chen Fan sabay activate sa yuan daw bottle, at bago tuluyang mahigop si Miss Chi, nakapagbitaw pa ng salitang hinding-hindi niya ito pakakasalan. Tahimik na lingon ni Chen Fan kay Sect Master Bing, ngayon sila raw ay maaari nang mag-usap. Tumungo sila sa isang mesa kung saan agad na nagbuhos ng tsaa si Chen Fan sa isang baso, hasambit ni Sect Master Bing ito ang gumagawa sa sarili niyang tsaa, ngunit sumagot lang si Chen Fan na sanay na siya sa ganito kaya itigil na raw nito ang formalities at sabihin sa kanya kung ano ang kailangan nito. Umupo si Sect Master Bing, ipinagbuhos siya ng tsaa ni Chen Fan. Sinabi ni Sect Master Bing na ngunit bago yun, gusto niya raw munang magtanong patungkol sa isang bagay. Talaga raw bang nadispatsa na nito yung Ancient Demon? Sumagot si Chen Fan na iyon ay naibalik niya na sa lugar kung saan ito nararapat. Hatugon ni Sect Master Bing, so mukhang talaga raw palang ito ay nagli-live up sa expectation, kung ganun ang ginawang trabaho ni Yujin Bai at ng iba pang mga taga-immortal sects ay hindi nasayang. Well, since gusto nitong makuha ang teknik mula sa robe, ito ay naka-encounter ng mga problema, tama raw ba? Oo, tugon ni Chen Fan. Nagtanong kung mayroon ba itong alam na paraan upang malutas iyon. Oo, tugon ni Sect Master Bing, maaari niya rong ilipat ang lahat ng kanyang mga techniques dito at sa pamamagitan nun, ang katawan nito ay hindi magbabago. Hatugon ni Chen Fan, ililipat nito sa kanya ang lahat ng mga techniques nito, ngunit kapag ginawa nito ang bagay na iyon, ito ay babalik sa pagiging mortal. Nagtanong kung ano ang binabalak nitong gawin.
Sumagot si Sect Master Bing na hindi siya kundi ito, kailangan itong bumalik sa True Martial Immortal Sect upang palitan si Yu Yinbai bilang Sect Master. Hatugon ni Chen Fanso binabalak daw ba nitong tumakbo mula sa digmaan kasama si Yu Yinbai? Sumagot si Sect Master Bing na ang gusto niya lang ay mabuhay ng mas matagal pa si Yu Yinbai kahit na sa loob lang ng ilang araw. Umano'y pagkatapos nung i-exert ng labis ang kanyang sarili ang foundation nito ay nabasag, isa pa iyon din ay matanda na kaya kung iyon ay sasali pa sa digmaan, dumugtong si Chen Fan ang ngunit kung ganoon ang gusto nitong mangyari hindi raw ba't iyon ay nangangahulugan lang na ang Sect Master ng Bishao Immortal Sect at True Martial Immortal Sect ay magiging isang tao lang talaga raw bang iyon ay ayos lang. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Yuandao Planet kung saan makikitang kino-kurot ni Miss Chi si Chi Mo Chui sa tenga nagtanong kung bakit kailangan pa nitong lumikha ng malaking gulo, ano maaari daw bang pakiusap lumaki na ito, umano'y ito ay hindi na mapapatawad pa ng kanilang ama sa pagkakataong ito. Tama na tugon ni Chi Mo Chui magtatago na lang daw siya sa isang napakalayong lugar, isa pa dugtong ni Miss Chi ito rin daw ay lumayo mula kay Chen Baekshun. Idinagdag na ang akala niya disente ang taong iyon dahil sa ginawa nung pagligtas dito, ngunit hindi niya raw inaasahang ibebenta siya nito hindi niya raw pakakasalan ang taong iyon. Pagtataka ni Chi Mo Chui pakakasalan, nang biglang dumating si Chen Fan at nagsabing ngunit hindi niya rin daw sinabing pakakasalan niya ito. Agad na iniharang ni Miss Chi ang kanyang kamay patungo kay Chi Mo Chui sinabihan si Chen Fan na wag itong magtatangkang galawin ito. Sa halip ibigay raw nito si Chi Mo Chui sa kanyang ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung bakit wala ito doon upang protektahan si Chi Mo Chui nung ito ay i-execute na. Pasigaw na sumagot si Miss Chi na ang ito ay mamatay sa kamay ng kanilang ama ay iba kaysa sa ito ay mamatay sa kamay ng kalaban ng mga iyon ay dalawang magkaibang bagay, napatanong si Chi Mo Chui kung ano ang pinagsasasabi nito. Sinabihan ni Miss Chi si Chi Mo Chui na tumakbo agad kapag nagkaroon ng pagkakataon wag itong mag-alala, malalaman ng kanilang ama kung sino ang pumatay sa kanya. Agad na nag-release ng Chi at sumigaw na siya ay hindi sumusuko sa kanyang kalaban kahit na ang ibig sabihin pa nun siya ay mamamatay, ngunit isang slash lang ang isinagot ni Chen Fan tumama ng direkta kay Miss Chi na siyang naging dahilan upang siya ay tumilapon palabas ng planeta. Pagdating niya sa space ay nagtaka siya kung bakit siya itinapon ni Chen Fan palabas sa maliit na mundong iyon mayroon daw bang trap dito, pinakiramdaman ng paligid, well di bale tatakbo na lang daw muna siya sabay activate ng isang teleportation technique at tuluyan ng naglaho. Well sambit ni Chen Fan kay Chi Mo Chui mukhang ayaw na raw siyang makita pang muli ng kapatid nito well iyon daw ay mainam dahil nagsisimula na siyang mairite sa babaeng iyon. Habang napatanong naman si Chi Mo Chui kung what the hell ang nangyayari. Idinagdag ni Chen Fan na mayroon pa siyang kailangang gawin kaya manatili na lang daw muna ito rito at kung ayaw nito rito maaari itong manatili sa Baekhyong, at kung ayaw naman nito doon sa dalawa maaari itong pumunta sa kung saan niya gusto. Mapapansin ang reaksyon ni Chi Mo Chui tinanong si Chen Fan kung mamamatay ba ito, ngunit sumagot lang si Chen Fan na wag itong mag-overthink. Tugon ni Chi Mo Chui kung ganun siya raw ba ay sagabal para rito, hayang universe daw ay napakalawak ngunit nasaan ang tahanan, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na itigil na nito ang pag-arte kung ayaw nitong sipain niya ito palabas ng planetang ito. Wag tugon ni Chi Mo Chui siya raw ay nagbibiro lang kung ganun pipiliin niya raw na tumungo sa Baekhyong dahil sa tingin niya mas ligtas doon at also, maaari din daw ba nitong ibigay sa kanya ang Golden Crow. Sumagot si Chen Fan na iyon ay nakadepende sa Golden Crow hindi niya iyon pipilitin habang sa isang sanga naman ay makikitang pinagmamasdan ng Golden Crow ang dalawa. Napasabi sa kanyang isip na ang mga taong nandoon sa Baekhyong ay kinasusuklaman siya ng husto tiyak na magkakapira-piraso siya doon pagkatapak niya pa lang doon, kaya no way raw na siya ay tutungo doon. Bumunot ng isang item si Chen Fan sa kanyang spatial storage isang dahon, iniabot kay Chi Mo Chui at nagsabing ito ay magdadala sa kanya sa isang tunnel na magle-lead sa kanya patungo sa Baekhyong, hindi na nito kailangang gumamit pa ng kung anumang teknik at pagdating nito doon, hanapin nito agad si Lu Yanzhou iyon na ang magha-handle sa lahat. Tinanggap ni Chi Mo Chui ang item alright saad niya, at tuluyan ng naglaho. Lumingon si Chen Fan sa tatlo nagtanong kung paano naman ang mga ito gusto raw ba ng mga itong tumungo rin sa Baekhyong o manatili rito.
Agad na lumuhad ang tatlo, sinabi ng isa na ang bawat demonic beast ng Yuandao Star ay wala ng ibang hinihiling kundi ang sundan ang Master, idinagdag ng isa na sila ay palaging susunod sa Master. Sumabat si Lisa na siya ay hindi nanumpa ng katapatan kay Chen Fan ngunit maging siya ay hindi iiwan ang mga ito. Sure tugon ni Chen Fan at mula doon ay lumabas na siya sa Yuandao Star, ibinalik sa Yuandao Bottle, at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay patungo sa True Martial Immortal Sect. Sa loob ng Grand Hall ng True Martial Immortal Sect ay maririnig ang samut-saring mga katanungan ng mga disciples. Sinabi ng isa na ang Sect Master ay nasa kanyang seclusion sa loob ng napakahabang panahon. Ano raw ba talaga kasi ang nangyari? Idinagdag ng isa na kadalasan nag-iiwan ito ng kanyang clone, habang napatanong naman ang iba kung dapat ba silang mag-alala, lalo na't ngayong ang Red Blood Immortal Sect ay nagbabalak na makipagdigma sa kanila. Idinagdag ng iba pa na kung ang Sect Master ay napakahina sa ngayon hindi raw ba't dapat lang na mag-elect muna sila ng bagong Sect Master. Katahimikan sigaw ni Elder Liu umano'y ang Sect Master ay nagpo-focus sa kanyang seclusion upang maipanalo nila ang digmaang ito. Kung ganun, sabat ng isang elder, kung ganun kailan daw ba talaga lalabas ang Sect Master? Sino ang magpapakalma sa kanilang mga members kung ito raw ay hindi pa rin lalabas? Wala na raw silang iba pang choice kundi ang pumili ng bagong master. Ikaw, sambit ni Elder Liu nang biglang maririnig ang isang boses na nagsasabing tumigil na ang mga ito, na mapag-aalamang si Chen Fan na mapapansing nakaupo ngayon sa trono. Idinagdag na siya ang tatapos sa digmaan. Bastard, sigaw ng isang elder sabay pakawala ng isang slash. Bumaba raw ito sa trono. Umatake rin si Elder Liu ang pangahas naman daw nito. Ang atake ng dalawa ay sinalubong ni Chen Fan gamit ang isang slash ng kanyang immortal sword. Isang pagsabog ang naganap. Hasambit ni Chen Fan makalipas ang ilang sandali, ang hall na ito ay talagang kakaiba. Niwala man lang kung anong nangyari sa lugar na ito pagkatapos ng lahat ng iyon. Bastard, sambit ng isang elder, hindi lang daw sa napunish sila dahil sa ginawa nitong pagnakaw sa kanilang techniques, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon ay tinanggap pa rin nila ito. And yet ito raw ay tumakbo bago pa man magsimula ang digmaan, tapos ngayon binabalak na naman nitong manggulo rito. You bastard, sigaw ni Elder Liu ang pangahas naman daw nitong umupo sa upuan ng Sect Master. Tumayo si Chen Fan at nagsabing ang pag-upo niya rito ay ang kanyang sariling paraan sa pagbayad sa kanyang utang sa sektang ito. Ang kapangyarihan ay ang siyang palaging deciding factor sa lugar na ito, kaya kung ang mga ito ay tutol sa kanya, bakit hindi siya challenge ng mga ito? Sumagot si Elder Liu na kung sila ay maglalaban-laban para sa posisyon, iyon ay magpapahina sa kanilang overall battle capability. Kaya papaano pa nila didepensahan ang kanilang mga sarili kapag bigla na lang umatake ang mga taga Red Blood Immortal Sect? Naghagis ng isang bote si Chen Fan. Well, marahil ito raw ay sapat na. Sinalo ito ng isang elder. Mga pills, patanong na sambit niya. Mapapansin ang kanyang reaksyon nang makitang ang mga ito ay mga immortal grade life force pills. Sinabi ni Chen Fan na ang mga ito ay para sa kanilang mga injured na mga members at kahit pa ang mga patay na nilang mga members ay maaaring ma-revive ng mga pill na ito. Gayunpaman, yung mga manunumpa lang ng katapatan sa kanya ang makakakuha ng benefits. Hindi, sigaw ni Elder Liu umano'y hindi nila kailangan ng bagong Sect Master, ito ay isang bullshit, nang biglang maririnig ang boses ni Sect Master Yu. Umano'y siya ay sumasang-ayon sa proposisyon, kaya pakiusap sila na ang bahalang mag-discuss patungkol sa bagay na ito. Sect Master, patanong na sambit ni Elder Liu Sect Master, dagdag ng isa, magpakita raw ito. Sumagot si Sect Master Yu na siya ay napakahina na ngayon, kaya oras na upang ibigay sa younger generations ang pag-lead sa kanilang sekta. Pakiusap ang mga ito raw ay mag-decide sa kung papaano sila pipili ng magiging bagong Sect Master, ito na ang kanyang huling order. Idiot, sambit ni Elder Liu well, kahit na ano paman, dadalhin niya raw ito sa Heaven Demon Galaxy upang makahanap ng paraan na maka-recover pagkatapos ng lahat ng ito. Well, sambit ng isang elder, since ito ang gustong mangyari ng Sect Master, sila raw ay agad na mag-host ng ceremony sa pagpili sa magiging bagong Sect Master, habang sinabi naman ni Chen Fan na kung ang mga ito ay talagang gustong magsayang pa ng oras, well, wala na siyang ibang choice kundi ang i-entertain ang mga ito.